So last week po, mamaya pa po natin topic yan, pero balikang aral natin. Noong July 7, yung the church, the change makers, at yun pong 5 role na kailangan po ng church para maging change maker ay yung po maging genuine at wag pong fake, at be on guard palagi dahil andyan po yung ating mananakmal o yung pong kaaway na tumitingin lang ng saang butas siya makakapasok sa buhay natin, sa isip natin, sa mga ginagawa natin o sa mga hindi natin ginagawa. So yun po yung mga entry point niya para makapasok at patuloy tayong gayain. Tapos, be devoted to your master, know your talents and gifts. Sabi nga po, yung attitude natin, yun ang iingat sa ating talents and gifts, yung attitude natin. So, kung paano natin pinagbubuti o paano natin pinapabayaan, tayo pa rin po ang mag-decide nun. Okay? So, hindi lang mo doon sa mga worship team yon, even sa inyong mga business, sa inyong mga ginagawa sa opisina, ay kayo rin po ang tukoy nun. At panglima ay yung live an intentional life, not accidental. Actually, wala pong aksidenteng nabuhay dito sa mundo. Tinakda po ng Panginoon yan. Yung pagiging intentional ng inyong pamumuhay, isasapamuhay niyo po ba yan ng maayos o ng laging may daladalang dalahin, mga hindi magandang damdamin. Dapat po namatay na yan at si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Dahil tayo rin po, yung ating katawan din po ang naaapektuhan. Yung mga katakawan nyo, kasi aminado naman ako hindi ako matakaw. Saksi si Nina dyan. So, yung pong mga sobrang pagkain, mostly po ay yun ang dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman ng isang tao. So, yung tama lang po yung kainin natin. Pakibasa nga po yung Philippians 1:6. I am pleased and confident of this very thing, that He has begun a good work in you, will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time is present. Okay, so makita po natin na sabi nga yun pong kung may sinimulang mabuting gawin ng Panginoon sa inyo, siya yung magpapatuloy. Ang problema, tayo yung humihinto. Kaya hindi maipagpatuloy ng Panginoon yung kanyang mabuting ginagawa. Imbis na pataas ka na, bigla pang naging steady lang, or yung iba naman, bumaba pa. So, huwag niyong hayaan na kung ano yung sinimulan sa inyo ng Panginoon, hindi na magpatuloy sa paglago o sa pag-akyat at patuloy kayong magamit sa kung saan kayo inilaan ng Panginoon. Bawat isa po sa atin may naka-assign na tao, naaabutin, naaakayin sa Panginoon. Ang problema, natukoy na ba natin kung sino yung tao yun? Baka ang tagal-tagal na natin kasama, tapos mamaya bigla kinuha ng Lord. Sa'yo pa, sagutin na kayo kaluluwa nun. Kasi tagal-tagal na sinasabi sa'yo, i-share mo na ako sa kanya, ayaw mo i-share. Hindi ako marunong, hindi ka nag-aaral, paano ka matutulong? Mga ganong simpleng mga pangangatwiran ng talagang ayaw lang. Yun. Tapos po, nung July 14 naman, nung last Sunday, ay yung forever change. At yun po yung nakita po natin kung paano yung caterpillar ay kung paano nagiging butterfly. At si Ate Maika nakaka-expert doon. Tama ba? Hindi ba? Hindi ba? Bumabay siya ng damo. Yun. So, kahit kasi hanggang ngayon, tinatanong pa rin ako ng mga bata. Nanay, nasa na yung butterfly nyo? Ewan ko, hindi na namin nakita. Hindi nyo doon sa nag-alaga. Yun. So, miraculous metamorphosis, what kind of things do we need to shed? Ito po ay nung time na ang caterpillar ay magiging butterfly na marami po siyang kailangang i-shed sa kanyang
katawan at kung paano po na tayo ay kailangang mas maraming i-shed sa ating pita ng laman. Yan. Ano ba yung mga pita ng laman nyo? Pwedeng magbigay ng isa? Isa sa mga young adult? Pita ng laman. Kumain. O, yan, kumain. Sino, ano ba po yung mga pita? Ano gusto nyo gawin? Na hindi kayo mabubuhay kung hindi nyo gagawin. Kumain. Cellphone. Okay. So, marami po tayong kailangan, hindi naman huwag gawin, kundi kailangan, ayan si Ate Abby, ayan, kailangan po na disiplinahin natin ang paggamit. Mapa-cellphone yan, kung nagbabrowse kayo para mag-shopping, online shopping, tingnan nyo muna kung may pambayad kayo bago kayo mag-add to cart. Kasi yun po mga bagay na yung sobrang pagkain, busog na talagang sasaksak pa sa tiyan. Dahil nangihinayang kasi sayang naman. Binayaran din yan, mahal yan. Gano'n, di ba? Nasaksak pa talaga sa tiyan. Di ba pwedeng mag-sharon kuneta na lang kayo? Para mamaya-maya nyo na. Ibig sabihin, pinoprotektahan nyo rin yung katawan nyo. Kasi nga yan yung templo ng Holy Spirit. Paano pa tayo gagamitin ng Holy Spirit kung tayo ay mga may diferensya na? Hindi na makalakad, hindi na makaakyat. Diba? So yun yung mga bagay na kailangan natin isaalang-alang. Hindi lang yung, eto yung gusto ko, eto yung gusto ng sarili ko, eto yung gusto ng dila ko. Okay? Lalo na yung mga marites. Meron bang marites dito? Mami. Wala. Wala. Maripil lang. Maripil. Maripil lang, at least walang marites. Diba? Yun. Tapos, sabi nga po, kasama dun sa kailangan nating i-shed ay yun pong wrong attitude, wrong thinking, at saka yung wrong behavior. So yung pong lalo na yung mga madaling magalit pag may traffic, mga nagdadrive at mga magdadrive pa. Kabahan nyo ang pasensya nyo. Easy ng pasensya nyo. Yan. Para wala pong magkaroon ng pagtatalo habang nasa daan. Tapos, what must be evident? Ano yung dapat na maging obvious? Napapansin po ba ng mga tao sa punong kayo ay ma-born again na meron kayong new way of living, new way of thinking, new way of talking, new way of decision making. Kasi nga po, sa tagal natin na naging tao, bago nakakilala kay Kristo, yung sistema ng mundo, yun yung nakukuha natin. So somehow, hindi mo alam na andyan na sa iyo yan. Kaya nga kailangan magpapalit tayo, ano yung batay sa salita ng Panginoon. At yung mga bagong bagay na sa paggawa ko sa mga bagay-bagay. Pagdidisiplina sa mga anak nyo, binubuliwan nyo pa rin ba? O reward, meron kayong reward system para lang sumunod sa inyo. Asana-asara ko kasi sa mga magulang na yung mga anak yung may reward system na agad. Ang agad tinuturuan ng tumanggap ng bribe. Hindi nila alam. Pero yun po yung talagang pananaw na sinusuhulan mo yung bata, tinuturuan mo na kung paano tumanggap ng bribe yan as early as 2-3 years old. Hindi mo alam na ipapasa mo yung ganung mentalidad sa bata. Pag mabait ako, bibigyan ako ni nanay. Pag salbahe naman ako, hindi ako bibigyan. So, yung mga maling kaisipan po ng mundo, somehow hindi natin napapansin na nasa sa atin na, lalo na yung nangongopya pa dito. Pag-exam, wala talaga tawa-tawa yung So nag-aaral.
Nangungopia kasi. Yan. So yung mga ganon. Mangungopia lang naman pag hindi nakapag-aral eh. Pero pag nakapag-aral yan, kahit hindi niya alam, mangungopia yan. Ganon. Tapos, sabi ko po dito, if you are not satisfied with your life, nabubuhay ka ngayon, satisfied ka ba sa buhay mo? Kontento ka ba? Kumbaga talagang feeling mo andun ka sa gitna ng kalooban ng Panginoon sa iyo, you must change something. So kung hindi ka satisfied, may kailangan kang baguhin. If we keep doing the same things we have always done, we will have the life we have always had. So kung wala pong babaguhin dun sa takbo ng buhay, sa mga ginagawa natin, sa mga iniisip natin, sa mga ginagawa at sinasabi natin, sino magsasabi dito na mamamatay na ako bukas? Meron ba? Baka mamatay na ako bukas. Bakit mo inano agad? Bakit mo pinrapisay agad yung kamatayan mo? Para sumakit lang ang puso, mamamatay na yata ako. Hindi mo sinabing baka napakain ako ng sobrang taba. At yung bara sa puso ko na-trigger. Okay. 2 Corinthians 5:17, pakibasa na po. Therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come, because spiritual awakening brings a new life. Okay, so makita po natin. May paki-explain nga yung grafted in. O, nalimutan na. Grafted in. Talagang pinag-isa. Siniksik. Tama ba? Siniksik dun sa sanga para maging isa na sila. At kung tayo po ay makita natin na tayo ay na kay Kristo, kasi marami nagsasabi sila ay na kay Kristo. Ngayon, paano nyo matitiyak na sila ay na kay Kristo? Tignan nyo yung bunga. Huwag yung bunganga. Okay? So yung pong makikita po sa aksyon, yung kaugnayan ng isang tao, kahit tayo dito sa katipunan natin, magkakaiba yung level natin ng kaugnayan natin kay Kristo. May malalim, may mababaw, may hindi alam. So, ang Panginoon po nakakaalam, kaya nga lagi namin sinasabi sa inyo na kung hindi nyo pa natatanggap, kung hindi pa kayo nakakapagsisi ng buo-buo, kailangan tanggapin nyo ulit si Kristo. Tanggapin ulit si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, pupunta na po tayo dito sa ating pinaka-topic, na yung chosen, be an agent of change. Okay? So, pakibasa po, Job 14:14. If a man dies, will he live again? I will wait all the days of my struggle until my change and release will come. Okay, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi, ipaghihintay ko hanggang sa dumating ang pagbabago ko. Wala pa pong naka-experience sa atin dito kung paano mamatay, no? Kundi ako lang. Aangat po talaga yung espiritu mo sa katawan mo. Hindi lang ako inawat ni Pastor noon. Handa na ho ako kahit maliliit pa yung mga anak ko. Lord, ko naman may bigay sa kanila, yung bahala ka na. Tapos nung paagat na ho ako sa kapag-prick ng aking ng daliri, saka may lumabas sa dugo, nakailang prick na ho sila, walang lumalabas sa dugo. Kaya habang may katinuan pa ako noon, sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako ngayon? At least nakahingi pa ako ng tawad. Although nasa Bible study ako noon sa mabuhay. Nasa banyo yata ako doon. Sinaano nila eh. Pero ramdam ko, aalis ka talaga sa katawan mo. So yun po yung espiritu mo yung babalik sa Panginoon eh. Kaya makita po natin, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi, ipaghihintay ko hanggang sa dumating ang pagbabago ko.
hinahangad yung ba mabago kayo? O okay na kayo? Hindi, okay na ako sa presenting kalagayan ko. Habang nabubuhay po tayo, everyday, may mga pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon. Gaano kabagal o gaano kadali, depende sa atin. Kung susundin agad natin, kung pakikinggan agad natin, at gagawin agad natin. Kasi pwede naman napapakinggan natin, pero hindi natin sinusunod. Alam naman natin mali. Yung ginagawa natin, gusto natin baguhin, pero on our own, hindi natin kakayanin yun. Kasi nga yung natural man, yun yung bumagsak. Yun yung napailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Pero salamat sa Diyos na dahil po sa kanyang pagmamalasakit sa atin at pagmamahal sa atin, ibinigay niya si Jesus Christ para maging tagapagligtas natin at siya yung umako lahat-lahat ng kasalanan natin. Kaya lang, kung totoong naging Kristiyano ka na, hindi ka na mananatili sa kasalanan. Yun lang naman yun. Hindi ko sinabing hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala. Pero hindi ka na mananatili dahil wala na dapat kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Kung totoong may kaugnayan ka sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa 2 Corinthians 4:16-18, pakibasa po. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Okay, so lahat po ng nakikita natin dito sa mundo, transient lang po yan. Ano ba ibig sabihin ng transient? Nandito ngayon, bukas wala. Diba yung mga naninirahan sa mga bahay-bahay, isang araw lang, mga transient lang yun. Tapos, aalis na. So, ganun din tayo inihalin tulad. Kaya nga yung inner self natin, renewed day by day. Kaya nga yung regeneration ng cells, ng mga healthy cells. Nung nasa Tagaytay po kami ay pinalatag yung paa namin sa isang machine na gamit ng mga astronaut. Kasi nung pag-uwi daw ng astronaut, malutong na yung mga buto. So, para bumalik ulit yung tamang function ng mga buto. So, yun yung sinasabi na makita mo yung solusyon sa problema, kikita ka. Yun. So, tinry po. At yung isang asawa ng pastor na ika-ika ng lakad pagkatapos nun nakalakad na. Kaya lang yung malaman niya yung presyo. Hindi naman, nakalakad naman nun siya. Kaya lang sobrang na. Tapos dito po sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, that all should reach repentance. Sa atin pong pag-share ng gospel, kailangan po mauna yung talagang ma-admit ng tao na ma-share nyo na kailangan niya mag-repent. Hindi yung tanggapin mo si Jesus, hindi mo pa nga na-explain bakit. Okay, so nandun po talaga yung history na talagang nag-fall ang men sa kasalanan, kaya kinakailangan po niya ng tagapagligtas, at kailangan niyang i-admit. Yun po yung ABC. Admit that you are a sinner, then believe doon sa ginawa po ng Panginoong Jesus sa krus ng Carvalho, and confess. So yun yung ABC. Yun pa lang yung pero marami pa kayo matututunan doon sa 1-to-1. At sabi po ni C.S. Lewis, when the whole world is running towards a cliff, he is running in the opposite direction, appears to have lost his mind. So, ganun po tayo
yung nangyari sa atin. Nung tayo ay kasama pa ng mundo, sige, kung anong ginagawa, yun na ginagawa natin. Pero the moment na nagbago tayo ng direksyon, ng lakad, ay sabi nga kung sino yung tumatakbo sa opposite direction, parang nawala sa sarili. So, ganun po ang tingin ng mundo sa atin. So, sabi po niya, you can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Wala pong huli sa Panginoon at wala rin magiging huli sa atin kung didesisyonan natin, Lord, susunod na ako sa iyo ngayon. Kasi ang mahirap po, datnan kayo ng Panginoon na nakakilala ka na, alam mo na. Pero, pagdating ng decision making, ayaw mo pa mag-desisyon. Kung bigla kang paglabas mo pa lang dyan, mabangga ka ng truck. Hindi natin masasabi. Kaya nga, ang buhay po ng tao dapat ever ready. Anumang oras tayo tawagin ng Panginoon, handa tayo. Ako nung time na naghihingalo ako, na alam kong aalis na ako after kung makahingi pa ng tawad. Nasa Bible study ako humingi ka ako ng tawad. Lord, patawarin mo ako, baka meron pa akong unconfessed sin. Sabi ko, sa iyo ko na pinagkakatiwala yung mga anak ko, hindi na yung asawa ko. Yung mga anak ko lang talaga pinagkatiwala ko kasi mga babae sila, baby, bata pa noon. So, yung po nung time na yon, payapa ng puso ko. Wala nang alalahanin. Hindi ko naiisipan, anong kakainin nila, anong gagawin ni pastor sa kanila, kung mag-aasawa ba siya. Wala na lahat yun. At nung handa na ako, saka naman ako pinabalik. Saka naman hindi natuloy. Sayang. Wala pa kasi ako sa speaker nun. Ephesians 4:22-24. Pakilasa po. That regarding your previous way of life, you put off your old self, completely discard your former nature, which is being corrupted through the deceitful desires, and be continually renewed in the spirit of your mind, having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude, and put on the new self, the regenerated and renewed nature, created in God's image, God-like in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Okay. So dito ay sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso na regarding your previous life, yung nakaraan mong buhay. Sino po dito yung inaalala pa yung mga nakaraan niyang buhay? Nakaraang kasalanan, nakaraang katagumpayan. Alam niyo, tendency sa atin bilang mga tao, yung kasalanan ng iba, tendency natin alalahanin pa tapos ipaalala pa. Tama po ba, mga misis? Wow, ba isang misis dito? Walang nagpapaalala. Okay? Pero ganun po yung yung tendency. Okay? Pero makita po, sabi dito, you put off your old self. Completely discard. Tapon na. Ngayon, kung may mga kasalanan ng anak nyo at pinagsisihan naman na, huwag nyo nang paulit-ulitin. Huwag na kayo parang sirang plaka. Ganon din yung mga magulang nyo sa inyong mga anak. Kung may mga pagkakamali, nalimutan mag-uwi ng KFC. Gutom ka na. Paulit-ulit, Papa, nung isang gutom na gutom kami, hindi mo kami inuwian ng Tapos na yun eh. Kahit na naman paulit-ulitin mo, hindi naman makakapag-uwi ng KFC ngayon. Iba kasi inuwi, pizza hut pala. Ganong klase ba, na imbes na hindi na lumaki pa ang mga issue, nagkaka-issue pa ulit kasi tapos na, binabalik pa. Kung tapos na. Wala nang balikan. Amen po ba? Tawa-tawa doon dalawa. Mami.
nung mami. Wala na akong babalikan lang yun, no? Okay. So, ano raw po yung gagawin natin doon sa ating former life? So, unang-una, put off your old self completely. Alisin ang dating paraan ng pamumuhay. Pangalawa, be continually renewed in the spirit by the renewing of your mind. So, lahat po ng mga pagbabago kailangan natin sa kaisipan. Unang-una yung isip kasi yan yung unang nakakatanggap ng mga bagay-bagay na kailangan natin pag-isipan. Patuloy na magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at put on the new self in God's image in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. At magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Gaano niyo po kadalas mai-express sa Panginoon ang inyong pasasalamat sa inyong naging kaligtasan? No, every day. Ha? Every day. Every day. Sigurado kayo dyan, ha? Hindi yata eh. Yun lang mo, makapagpasalamat ka sa Panginoon. Lord, salamat sa dami-dami ng milyong-milyong tao dito sa mundo. Iniligtas mo ako. Hindi ka ba grateful, no? Pinili ka, kaya nga chosen. Chosen at patuloy na sabi nga magbibihis tayo ng bagong pagkatao. Ano yung ibibihis natin? Okay? So, yun pong ating ibibihis. Kung tandaan nyo po, nung last third and fourth week ng, tama ba yun? Third, fourth, fifth week ng June, ay tinalakay po ng mga elders for yung patungkol sa finances. Okay? So, ito po kasing dahilan nun. Hala ko yun. Okay? Bakit po kailangan magbago ng isip? Bakit kailangan magbago ng mga pananaw? So, eto na po. Nandito na po tayo. Natapos na po ito at nandito po tayo. So, 5 years of scarcity, yung lean cow. Bakit letter E yun? Copy-paste, copy-paste. Copy-paste. Okay? So, 2020 hanggang 2024, hanggang ngayong taon po ito. At yung 4 years of crisis, yung bleeding cow, 2025 hanggang 2029. Then, yung pong 3.5 years of chaos, dying cow, 2030 hanggang 2033 and a half. And yung pong panglima ay 5 years of crash, yung dead cow. Ay, ito po yung pang-ano pa pala yun. 2023 hanggang 2037. 2023 and a half hanggang 2037. Then yung pong pang-anim, 3.5 years of crash, yung currency, farmers without cars. Kaya po yung mga merong ano dyan sa mga stocks exchange, bantayan niyo po ang inyong pera. Yan, kasama na po yan sa na-prophesy. At yung pong 4 years of economic collapse, farmers without farm, starts 2040 and a half hanggang 2044 and a half. And the final days of time, farmers without family, starts 2044 and a half till the next cycle ng panibagong propesiya. So, yun pong nangyari po kay Donald Trump. Pinakita po sa amin sa video, hindi ko lang makipakita sa inyo dahil wala pa yung video. Okay. Na-prophesy na po noong March 2024. At dito lang kung June nangyari. Sakto. Pagbaril sa kanya, sa tenga lang tinamaan. So, may prophecy na po yun.
Then, yung sinunod pa nung nag-prophecy, hindi kasi binigay ni Pastor yung pangalan na Naumina, yung nag-prophecy, hindi binigay. Okay. Kaya mga nag-ano. Ha? Oh, yun. Hanapin mo yung nakakulay green na photo. Ano ba yun? Buhok. Skin. Yun. Tapos ang pinaka-ano po nun, yung kasunod nun, yung financial crash na Great Depression. Mas malala pa raw sa Great Depression. Ito, grabe naman. Great Depression na nga, mas malala pa sa Great Depression. Yun yung inaabangan naman na ngayon na bakit ganun yung mga pangyayari. So, hindi po natin alam, mga propesya lang yan. Pero at most, pinaghahanda tayo. Kaya yung mga magastos dyan, huwag na po masyadong gumastos, isipin ano yung mga pinagkakagastusan nyo. Okay? Para, sabi nga po yung na-post ko doon sa mga women, yung pagde-declutter, lahat ng mga gamit na hindi na kailangan, lahat ng mga damit na hindi na maisuot, pamigay nyo na nang mabawasan na po yung ating mga laman ng bahay na hindi naman nagagamit, ma'am. Wala ko pag-ulit. Kasama na yun. So, dami po nang tinatanggal ko doon, madami pa rin ako tinatanggal. Okay? So, sabi po dito sa Psalms 55, 18b, Baliktad na tayo. Ano ka? Ayun. So, kung paano kung tatanggalin mo yung mga dati mong pagkatao, ngayon naman, paano mo ilalagay? Nakasopra pala yung akin. Paano mo naman ilalagay yung iyong bagong sarili na created in the image and likeness of God? Believe ba kayo na you are created in the image and likeness of God? Yes. Bakit hindi lahat yata nag-ibig? Hindi nyo inaangkin na kayo ay created in the image and likeness of God. Bakit? Meron pong nagsasabi, pangit naman ng Diyos kung kamukha ako. Ginawa mo pa ano. And the moment po na kayo ay namintas o nampula, malalim na Tagalog yan, nampula ng isang tao, mismo ng Panginoon yung sinasabihan nyo ng gano'n kasi siya yung lumikha ang lahat ng tao. Sabi ko po yan kasi pag may mga PWD akong kaharap, hindi ko masasabi, ay bingot ka. Hindi ko naman masasabihan gano'n. Pero ang ano po nila, special yung mga bata. Kasi nga parang tinatago ng mga magulang, hindi pa nakikita eh. Pero alam ko may diferensya kaya hindi nila inilalabas. Yung mga magulang lang lumalabas pag pumupunta. So, yun po yung mga ganong klase na at maganda ko doon sa amin, ultimo yung mga naglalakad na paika-ika, nilalagyan mo ng praise yun. Yun nga lang, tapos yung binot, pinaghahanap ako ng binot, wala namang binot dito sa amin. Huwag yun na akong pahanapin. Yung mga ganong klase. Minsan may mga binibigay ang gobyerno na dahil hindi natin alam, hindi tayo nakaka-avail. Same thing din po sa mga ibinibigay ng Panginoon sa atin, mamaya dadaanan natin. Si Kuya Nato po, sa mga nakakakilala, siya rin po yung may Parkinson's disease. At sabi nga niya, Pastora, doon ako nagpapacheck up sa PGH. Bumipila ako, ang haba ng pila. Eh, sabi ko naman kay Nato, ako lang ang pumipila eh. Kasi nasa early stage pa lang po yung Parkinson's. So, nakakapagtrabaho pa siya sa yung kumpanya, yung hardware, sa hardware na
Doon po siya nagtatrabaho, nagka-drive pa din. Nakakapag-drive pa din. So, biyaya ng Panginoon po sa kanya. So, how would you put your new self as created in the image and likeness of God? Unang-una, put your trust in God and in His purpose in your life. Psalms 9 verse 10. Pakibasa po. Those who know your name, who have experienced your precious mercy, will put their confident trust in you. For you, O Lord, have not abandoned those who seek you. Okay, so makita po natin sabing gano'n, ang Diyos po natin, experiential God. Hindi yung basta na ay, alam ko yan, kilala ko yan. Pero hindi mo na i-experience. Kaya nga yung taste and see that the Lord is good. Tapos eto pa, dapat na-experience nyo. Balikan nyo yung experience nyo nung kayo ay unang maligtas. Gaano kayo kasaya? Gaano kayo naglupasan? Gaano kayo, kasi ako pag natatandaan ko yun, pag uwi ko pa lang sa bahay, sinabi ko na agad sa mga kapatid ko, may relasyon na ako kay Jesus. Wala pang discipleship nun. Pero tuwan-tuwa na ako nun. Ngayon, nasaan na yung init na yun? At sabi po, dito, sabi nga sa Joshua 1:1-4, sabi dito, nangyari nga pagkamatay ni Moises na likod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking binibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lapain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilubugan ng araw, ay magiging inyong masasakupan. So dito pa lang po makita natin, bago pa man gawin yung paglusog, binigay na ng Panginoon sa kanila. Tayo po, sa bawat hakbangin na ating gagawin, paglipat ng bahay, pagbili ng kotse, paglipat ng trabaho, paglipat ng business, o pagsisimula ulit ng business sa ibang lugar, hinihingi po ba natin ang patnubay ng Panginoon? Pag nananalangin po ba kayo, marunong kayo makinig? O basta sinabi nyo lang, Lord, ito yung gusto ko. Parang may utang na loob pa sa iyo, Lord. Pag nananalangin po kayo, Lord, ang kalooban mo ang mangyari. Kaya kahit na anong mangyari, alam mong naandun ang presensya ng Panginoon, alam mong ginagabayan ka ng Panginoon, kahit na sa tingin mo ay may bulilyaso, it will all work out for good to them who love God. Ganun lang kasimple yun. Hindi ka na may stress. Hindi na malalagas ang buhok mo. At hindi na mamumuti ang buhok mo. Sabi po sa mga awit 9 verse 10. Ibasa po. At silang napakilala ng iyong pangalan ay magtiwala sa iyo, sapagkat ikaw, O Panginoon, na hindi nagpapabaya sa mga naghahanap sa iyo. So, isang pangako po yan, hindi nagpabaya sa mga naghahanap lang. Kasi yung iba, ibang hinahanap eh. Hindi ang Lord. Kaya napapabayaan. Pero sabi ko nga po, isang bagay na makita po natin sa Panginoon, aalisin niya yung mga taong inaasahan natin. Dahil gusto niya, siya lang yung aasahan niya. Mahirap po kasi umasa sa tao, nagbabago ang puso ng tao. Hindi ko naman sinasabing masasama yung mga kamag-anak o ano nyo ha. Pero nais po ng Panginoon, kaya nga siya yung jealous God. Nagsiselos siya. Pag nakikita niya, ay mas nilalapitan pa ni ano yung kapatid niya, yung nanay niya. So, kala mo hindi nagsiselos ang Lord?
Ay, umaasa lang dun sa ano niya, sa asawa niya. Ay, umaasa lang dun sa business nila. Pag nawala na yung business, wala na rin. So, yung mga mapapasok ng trabaho, mag-a-apply ng trabaho. Parang lalim ng bugot nun Sabi nga po dito, hindi nagpapabaya. Una-muna, ang requirement, nakakakilala sa iyong pangalan. At pangalawa, magtitiwala sa iyo. Saka pa lang po yung ikaw, Panginoon, na hindi nagpapabaya sa mga naghahanap sa iyo. Tanong, paano niyo po dinidefine ang inyong sarili? Define niyo nga ang sarili niyo. Hindi ko yung matakaw ako. Pero yung relationship niyo sa Panginoon, paano yung relationship niyo sa Panginoon? Pinagbibigyan ko lang siya pag nagbabible study. Pagka nag-aano ko sa phone, pag bumoboto ako sa phone, pinagbibigyan ko lang siya. Kasi papagalitan na naman ako ni Pastora, ni Pastor Erin. Pero yung talagang, i-define mo yung sarili mo. Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Naglilingkod ka ba talaga para sa Kanya? Then, pangalawa, why you are doing what you are doing. Mapapaglalaro sa gadget yan. Bakit mo ginagawa? Anong purpose mo sa paglalaro sa gadget? Anong gusto mo ma-achieve? Kaysa doon sa pagbabasa mo ng ating Bible reading o yung daily manna. Sabi nga po dito, you will learn to serve God the moment you learn to serve Him. Mga anak, nagsisilbi ba kayo sa inyong mga magulang? Okay. Ikaw, ano ka na yun? Given ka na yun. May mga anak ba dito hindi nagsisilbi sa magulang? Taas ang kamay. Eh, wala Mabait nyo Siyempre, pagtulong lang. Sabi ko nga nung last week hindi sa lahat ng panahon malakas ang magulang nyo. Ngayon pa lang, habang malakas sila, tulungan nyo na. Huwag nyo nang asarin. Huwag nyo nang galitin. Kasi mas lalong, mas maraming karamdaman yung pang-aasar kaysa yung pagiging tamad. Ay, magiging tamad na lang ako. Well, mas marami palang stress na nangyayari pag nang-aasar. Hanggang hindi mo sundin na pa the moment na inutusan ka So, diba? Bakit ba? Sabi mo, bakit niyo ba gusto agad hugasan itong pinggan? Maliit yung lababo natin, natatamba. Ganung pag na lang. So, dito po sa Joshua 1, 5-7. No man Pakibasa. No man will be able to stand before you to oppose you as long as you live. Just as I was present with Moses, so will I be with you. I will not fail you or abandon you. Be strong and confident and courageous, for you will give these people as an inheritance the land which I swore to their fathers, ancestors, to give them. Okay? Ayan. Verse 7. Only be strong and very courageous. Be careful to do everything in accordance with the entire law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper and be successful wherever you go. Okay, so makita po natin dito, ito na yung pinangako ng Panginoon kay Joshua, na yung pong victory, kanya na. Hindi pa man nagsisimula yung laban, pero pinangako na ng Panginoon, at yun pong kung paano pinangako niya na
Na kay Moses siya, ganoon din po kay Joshua, na hindi po niya i-fail or i-abandon. Pero makita po natin, meron siya requirement. Ano po yung requirement niya? Only be strong and very courageous. Maging malakas ka at maging matapang ka. Kasi baka yung iba malakas lang pero hindi naman matapang. Pwede ba yon? Hindi lang mo sa mga lalaki, maging sa mga babae. Lalo na kung nasa panahon na kayo ng danger, na nilalapitan na kayo, tapos nakatingin lang kayo, ano, tumakbo ka na lang. Diba? O kaya, yung kilay mo, gamitin mo manlaban. Medyo nagtaka sila rin. Medyo takas, ano yun, yung karayan mo yung kilay mo. Para pagtingin mo, takot na agad. Kaya ano lang yun. Pangalawa, okay, how would you put yourself as created in the image and likeness of God? Now, define yourself, seek, and pursue the will of God in your life. Sa Psalms 138 verse 8 po, The Lord will accomplish that which concerns me. Your unwavering loving kindness, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your own hands. okay, sa Tagalog, tuto pa rin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman, huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. So tapat po ang Panginoon na tuto pa rin ano man yung pinangako niya sa akin. Gaano ka tagal o gaano kabilis yung pagtupad niya ng pangako sa atin, depende po sa ating pagsunod sa kanyang mga sinasabi sa atin. So yung pong tagal-tagal na mong sumagot ng Lord, tagal-tagal ko na pinagpe-pray ito. Pero makita po natin dito, i-define mo yung sarili mo. Saan mo ba dinidefine yung sarili mo? Sa pinag-aralan mo, sa gamit mo, sa baon mo? Natawa ako dito kay Dili nung isang araw. Aga magising eh. Pinagluto raw ng ulam sinini ko, bagong pamako. Sweet mo naman. Hulaan niyo kung ano. Tama. Spam at saka itlog. Parang ano eh. Parang sa Sarap ko talaga magluto. bakit tinuro magluto? Wala yung panesi. Hindi nyo madaling lutuin para sa ipapakrao na yan. Okay? At sabi po dito sa Ecclesiastes 12:13 to 14, When all has been heard, the end of the matter is fear God, worship Him with all filled reverence, knowing that He is Almighty God, and keep His commandments, for this applies to every person. For God will bring every act to judgment, every hidden and secret thing, whether it is good or evil. Whatever is just, God okay? So makita po natin dito na talagang ang Panginoon na nagbibigay at wala pong bagay na malilihim sa Kanya. Ipagkatago-tago nyo man. Di ba? Si Alice Buo. Yan. Hanggang ngayon, magulo pa rin yung kanyang nationality. Walang lihim nga na hindi nabubunyag eh. Kaya lang nga po, yung pagdating sa social media, doon naman tayo dapat maging discerning or yung maging mapagmatyat, alin yung totoo at alin yung fake. Dahil marami na pong fake news. Kaya hindi dapat lahat ay pinapaniwalaan natin sa mga reliable source lang. So, whatever you trust God to give, you have been trusted, you must learn to appropriate it, check, receive, deposit, and encash in order for you to use it. So, kung ano po yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, bahay, lupa, sasakyan, savings, stocks, i-appropriate nyo, budgetin nyo, tignan nyo kung kailan mataas, kailan mababa, at yun pong
Sabi nga, pinagkatiwalaan lang mo kayo dyan. Hindi kayo yung owner. Kung aaminin nyo na, hindi ako yung owner ni Lord. Kaya pag sinabi ng Lord, bigay yan. Hindi, walang struggle kung ibibigay mo. Pero pag sa iyo yan, pareho nung sinabi nung sa parabola na talagang sinabi niya na, Lord, nagawa ko ng lahat, mong imagine. O, isang bagay lang, hindi pa ginagawa, pamigay mo yung kayamanan mo. Anong nangyari? Umalis na lulugo-lugo dahil maraming kayamanan. Hindi niya mabitawan yung kanyang kayamanan. Pero alam mo natin, sabi ko, Lord, saglit na lang itong mundo na ito. Although may 1,000 years pa tayo para manirahan dito, kaya kailangan maging righteous. Yung government ng Lord na magiging dito sa lupa, kasama po yun na pinapaniwalaan natin. Na hindi lang dun tayo sa langit, meron pa rin paghahari dito sa lupa, kasama tayo. Kaya kailangan, diba, si yung righteous man sa Bureau of Customs, mga ganong klase ba? Eh, kailangan may mga righteous man and women na talaga pong trabaho pa habang dito ang paghahari ng Panginoon sa lupa. So kasama po yun sa tinitignan natin. Yun po, sa Psalms 19 verse 8. Ay, pangatlo na pala yun. Okay. So, yung pangatlo naman po, paano nyo ilalagay ang inyong sarili as created in the image and likeness of God? Read, know, and understand God's precepts. Psalms 19 verse 8. The precepts of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Okay, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag sa mga mata. At dito po sa Deuteronomy 6 verse 7 at Deuteronomy 11:19, wala ba din sa'yo? Babasahin ko na lang. Ayan. Ayan. You shall teach them diligently to your children. Kaya po, bago po maging magulang ang mga mag-asawa, siguraduhin yung nasa sa inyong kokote ito. Alam niyo ba yung kokote? Hindi. Sa isip. Kailangan turuan ito ng mga malalalim na Tagalog. Okay. Impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with His truths. And shall speak of them when you sit in your house, and when you walk on the road, and when you lie down, and when you get up. Ang tanong po, meron pa bang time sa inyong tahanan na wala kayong gadget pag kayo'y kumain sa hapagkainan? Pwede kaya gawin yung batas yun. Pagkakain na tayo, pwede walang gadget ha. Bakit po? Anong nawawala doon? Yung time na mag-usap-usap yung pamilya. Kasi puro na sa gadget. Hindi na hi tay, hi nay. Taabot nga po ng ulam. So, ganun na lang. Yun po yung nawawala sa kagagadget. Kaya yung mga, anong tawag doon? Millennial baby ba yun? Gen Z? Kasi yung mga pinanganak ng puro ano na, ako nagulat doon sa kapitbahay namin, 2 taon pa lang eh. Nagwawala eh. Hindi ng gadget. Ano? Matang bata pa to, yung mata nitong bata. Yung ginagawa natin kasi pantapal saglit, yung mga gadget, saka wala natin ang panahon. Dahil may ginagawa tayo, busy tayo. So, ang problema, hindi natin nakikita yung malaking epekto
dun sa physical na katawan ng bata, mata, isip, pati ugali. Naapektuhan po yun kung di nyo alam. So, Matthew 6:22. The eye is the lamp of the body, so if your eye is clear, spiritually perceptive, your whole body will be full of light, benefiting from God's precepts. So, ito po yung mga tuntunin ng Panginoon sa atin na kailangan natin palitan at patuloy na palitan yung mga dati nating nakuha na at palitan po ng tuntunin ng Panginoon sa atin. Sa Psalms 106 verse 3, pakibasa po. Blessed are those who observe justice by honoring God's precepts, who practice righteousness at all times. Okay, sa mga magiging hukom po, kung merong maghuhukom dito sa atin, o mag-a-attorney, kailangan na po ng mga attorney na righteous, na hindi po nagpapabribe para lang ipanalo ang kaso. Sa Psalms 55 verse 18b, He has redeemed my life in peace from the battle that was against me, and there were many against me. Because in them there has been no change of heart, and they do not fear God at all. Kaya huwag na po kayo magtaka kung meron kayong mga nakaaway na hindi pa rin nagbabago ang puso. Ganun pa din, kahit na humingi na kayo ng tawad, sila yung ayaw magpatawad. So sila po yung naaapektuhan. At isang bagay po na makita natin ay ang Diyos na Hari, sa mula't-mula pa ay diringgin ako, lulupigin sila, pagkat ni sa Kanya'y wala silang takot, ayaw nang magbago at ayaw magbalik loob. Wala pong tao na mapapahama na hindi po nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Lahat po yan, kalooban ng Panginoon. Sabi nga ayaw po niya may mapahamak. Kaya lang, yung pagtugon, yun na pong tao ang nakakaalam nun. 2 Corinthians 3:18. Pakibasa po. And we all, with an unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Okay, spirit man po tayo. Kaya nga pagka natapos na yung buhay natin dito, yung spirit natin babalik sa Panginoon. Nakatira lang, kaya lang tayo nabuhay dahil hiningahan tayo ng Lord. So, nawa po ay maging talagang layunin natin na Lord, bago matapos yung buhay ko, magawa ko yung assignment na inassign mo sa akin. Huwag matapos yung buhay ko na hindi ko nagagawa yun. Kaya isang bagay po na makita natin yung lahat tayong lahat na walang talukbong ang mukha. Kasi yung iba may talukbong pa na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin ay nababago sa gayon ding larawan. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. At sabi po sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka o ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking kapwiran. At sa Philippians 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging tulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. At sabi po sa pagtatapos ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. So, huwag po tayong mga takot sa mga pagbabagong pinakailangan gawin sa ating sarili. Marami pong pagbabago.
na nakalaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At isang bagay po na makita natin, mapagkakatiwalaan po natin ang Diyos na ating sinasamba. Amen po ba? Amen. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po, you have chosen us to be an agent of change. Salamat po, binago mo kami upang patuloy, Panginoon, na maging co-builder mo po kami ng iyong church na patuloy na magbabago, Panginoon. Gagamitin mo upang mabago po ang kaisipan, ang ugali. Dahil ikaw po ang magta-transform sa lahat ng bagay, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, na nagpapasakit po sa iyo. Salamat po aming Ama sa Langit na confident kami na ipagkatiwala sa iyo ang aming kinabukasan. Ano man ang mangyari sa mundo, ano man mangyari sa ekonomiya, Panginoon, alam po namin na hindi mo kami bibigyan ng higit pa sa aming inaasahan, kundi sa bawat pagsubok, Panginoon, na andun din po ang way of escape, Panginoon. At huwag niyo po kami hayaan, Lord, na patuloy na maagaw, madaya ng kaaway sa kanya po mga scheme. Keep us from the evil one. At salamat din po, O Diyos na banal, na maging mabuting katiwala kami ng lahat ng ipinagkaloob po sa amin. Makita mo po, Panginoon, tama ang aming pagbabudget, tama ang aming paggastos doon sa aming pagkain. Every obligation ay patuloy pong napupunan. At salamat, O Diyos na banal, kasama po namin ang aming pamilya sa mga katuwang namin upang magtipid, makatulong, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, na umasa at magtiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang lugar na to, pagpalain mo po ang pamilyang nagpagamit sa amin dito. And thank you, Father God, sa mga gagawin mo pong pagbabago para po sa iyong iglesia. Pagpalain mo po ang bawat isa at maging ang amin pong pagkakaloob. Ito po ang siyang manguna at patuloy na maluwalhati. Makita mo po, Panginoon, na patuloy namin pinagkakaloob and we acknowledge na ito po ang source ng lahat ng meron kami. Kaya salamat po aming Ama sa Langit. Ito po maluwalhati sa buhay ng inyong mga anak. At aking pong sasawayin anumang mananakmal ang aming kabuhayan sa pangalan ni Jesus. And thank you, Father God, na every need mula sa kanila pong pag-enroll, sa pagpasok, Panginoon, sa baon na araw-araw. Thank you, Father God, na patuloy kong ma-acknowledge ng mga estudyante na ikaw na nagbibigay ng kanilang baon through their parents at maging mabuting katiwala po sila, Panginoon. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan, pagpapala, biyaya, sa pangalan ni Jesus.